everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. And syempre, hello, welcome back to our channel and welcome back sa ating mga subscribers na nagbabalik para pakinggan ang panibagong kwento na hatid natin ngayong araw na ito. Kumusta po ang inyong weekend? Naway kayo'y nag-enjoy, kayo'y nakapag-relax, and syempre nakasama nyo ang mga mahal nyo sa buhay, ang mga importanteng tao. Charot lang. Meron bang mga hindi importanteng tao? Meron naman siguro, no? Anyways, bago pa natin makalimutan ng lahat, babatiin natin ang mga importanteng tao din nitong ating channel, yung talagang walang mintis na nakikinig. Syempre, nagko-comment pa at nakapag-subscribe na at nakapag-click na ng notification bell. Hello po sa inyo, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Josephine Mapalad, thank you. Christy Dimitrial, G. Mercadejas, May Tala, hello po, maraming salamat. Or May Tala, hindi ko alam kung paano yan i-pronounce. Hello din kay Daisy Pakdag, maraming salamat. Hi kay Violet Soriano or Violet Soriano. Hello din kay Che Ramos, maraming salamat sa iyo. MacGyver, thank you so much sa iyong pagkikinig. Nixie Kiha, maraming salamat. Hello din kay Mervlog, kay Lorna Manza, kay walang pangalan, Ferdy Benjamin, maraming salamat sa iyo. Listening all the way from Taguig, hello po sa inyo. Danny Daod, maraming salamat. Jean Gonzalez, Laila Alalu, maraming salamat. Or La Alalu, or tama po ba yun? Hi naman kay Rowena Bernisto, maraming thank you sa iyo. Sir Reynaldo de Vera, Shaira Delgado or Shaira Alihado, maraming thank you sa'yo. Hello din kay Evangeline Bautista, Sally Buma, Oznam Zenon, maraming salamat. Hello din kay Doris De Leon, Vega 828, maraming thank you sa'yo. Evangeline, hello sa'yo. Kali Easy, maraming salamat. Hello din kay Mary Senapan na laging nakikinig sa atin. And nako, advance happy birthday sa kanyang husband. Birthday bukas, Mr. Cloudy Apan. Maraming salamat sa inyo. Hello din kay Jocelyn Balagtas and kay Colasio. Thank you so much sa inyong pakikinig at syempre sa lahat po ng ating tagapakinig na laging nag-aabang ng ating mga kwento. Hello po sa inyo. Maraming thank you. Yung mga ibang hindi pa nabanggit, babanggitin natin ang inyong mga pangalan sa susunod nating video. And syempre sa lahat ng mga nag-abang dahil 2 araw tayong hindi nakapag-upload. Eto na, alam kong excited na kayo sa panibago nating kwento ngayong araw na ito. Kayo po ba ay nakagawa na ng isang malaking pagkakamali dahil ang akala nyo na ang pagkakamaling iyon ay sapat na sakripisyo para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan? Naku, wag po nating palagpasin ang ating tampok na kwento ngayong araw dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi ng iba, hindi daw natin makokontrol ang ibang tao, ang kanilang mga reaksyon at ang kanilang mga desisyon. Pero paano naman yung mga bagay na ginawa nilang nakaapekto sa buhay mo? Bakit ang mga yon ay kumokontrol pa rin sa'yo hanggang ngayon? Dear Mama Mia, good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa ating paboritong programa. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Nikki. Isa pong babae na suki po ng inyong YouTube channel. Lagi po akong nag-aabang kung meron ng bagong upload at kung anong kwento ang ilalahad mo sa bawat araw. Mama Mia, ang kwento po ng buhay ko ay hindi po nalalayo sa karamihan. Lumaki po ako sa isang payak na pamilya. Isang pamilya na kung tawagin ng iba ay isang kahig, isang tuka. Literal po yun, Mama Mia. Hindi po kami makakakain kung hindi po kami kakayod. 12 po kaming magkakapatid. Oo, nakakatawa, hindi ba? Dahil kung sino pa raw yung mahirap, siya pa raw yung anak ng anak.
Yun po siguro ang motto ng mga magulang namin. Sila po ang laging busy sa paggawa ng bata, samantalang sila naman itong hindi afford ang magkaroon ng maraming anak. Panglima po ako sa 12 na magkakapatid. At gaya nga ng inasahan, hindi po kami nakapag-aral. Graduate lamang po ako ng elementarya. Nakapag-high school naman ako pero hanggang second year lang kasi wala naman po kaming perang pambaon. Siguro sasabihin ng iba pwede naman na sa public school para walang gastos. Totoo naman, walang binabayarang tuition fee sa public school pero meron po yung mga projects na kung karamihan sa mga public school, kung sino pa yung nasa publiko ay siya po yung mamahalin ang mga requirements. Natatandaan niyo po ba yung may pumupunta sa inyong paaralan at nagbebenta ng kung ano-anong mga artwork? Pinapapintahan sa inyo at kung ano-ano pa? Kung hindi kayo makabili ay wala kayong plus points. Yun po kasi yung sa amin. At hindi rin po madali, Mama Mia, ang mag-aral ng kumakalamang iyong sikmura. Lugaw mula umaga hanggang gabi. Yan po ang kinakain namin. Asin lang po ang tinitimpla nun. Kaya naman, sino bang gaganahan para mag-aral kung ganon? Nasa second year high school ako nung sabihin ng mga magulang ko na dapat daw ay tumigil muna ako sa pag-aaral dahil hindi na namin kakayanin. Nauna nang tumigil sa pag-aaral sa akin ang mga nakakatanda kong mga kapatid. Yung dalawa, wala pa pong 18 ay nag-asawa na. Yung dalawa naman ay tumigil na sa pag-aaral at kumakayod na kasama ng aking mga magulang. Yung isa ay sumasama sa papa ko para sa construction. Yung isa naman ay sa mama ko para mangalakal. At ako naman dahil ako yung huling tumigil sa amin, ay naglalabandera po ako sa aming mga kapitbahay. Hindi rin po malaki ang sinisweldo at kinikita ko doon dahil pareho lang din naman sa amin ang aming mga kapitbahay na mga mahihirap din. Kaya binabarat din nila ang bayad nila sa akin. Kung tutuusin, Mama Mia, mas malaki talaga ang pagod at ang hirap namin sa pagtatrabaho kumpara sa sinasahod o kinikita naming pera sa buong maghapon. Pero masaya na kami. Masaya na kami kung nakaka-300 kaming lahat sa buong maghapon. Ibig sabihin nun, makakakain kami ng maayos-ayos. Makakabili ng bigas, ng sardinas at ng instant noodles. Yun po ang kalimitan naming ulam. Ang pinaka-healthy na siguro naming ulam ay yung itlog. Wala naman kaming magagawa. Hindi rin naman kasi namin piniling maging mahirap, lalo na kaming mga anak. Hindi naman namin piniling ipanganak sa mahirap. Nung tumigil ako sa pag-aaral ko ay isa sa naapektuhan ay ang boyfriend kong si Edward. Nag-aaral din kasi siya noon at magkaklase kaming dalawa. Sigurado ka bang titigil ka na? Paano na ang kinabukasan mo? Paano na ang magiging trabaho mo kung hindi ka makapagtapos? Sorry Edward, wala kasi talaga akong magagawa eh. Hindi ko naman kayang tustusan ang pag-aaral ko. Isa pa, alam mo naman, di ba? Nakakapagod mag-aral lalo na kung walang laman na pagkaing matino ang tiyan mo. Alam mo, mag-aaral akong mabuti. Magtatapos ako. At kapag nakapagtapos na ako, mag-aasawa tayong dalawa at ikaw naman ang papag-aralin ko. Tumawa ako noon kahit na kinikilig ako ay alam ko namang malayo na malayo pa yung mangyari kung posible man. Oh, bakit ka naman tumawa? Akala mo ba nagbibiro ako? Alam ko namang hindi ka nagbibiro, Edward. Alam ko naman na ganun mo ako kamahal. Handa mo akong suportahan sa kahit na anong bagay. Kaya lang, sa ngayon, imposibleng mangyari yon. Sa ngayon, imposible na maantay mo ang pagtatapos mo ng pag-aaral. Imposible din na kapag nag-college ka na, ako pa rin ang gugustuhin mo. Bakit naman hindi? Ikaw yung mahal ko.
Alam mo, Edward, ang dami-dami ko nang nakikitang mga palabas dun sa TV ng kapitbahay namin eh. Kapag yung isa umaasenso at yung isa ay naiiwan, mawawala yung pagmamahal. Ikakahiya mo rin ako. Hinding-hindi kita ikakahiya, Nikki. Mahal kita. Sige, tignan natin. Basta ako, hindi ako aasa. Yun ang sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia. Totoo naman kasi yun. Unang-una, wala namang kasiguraduhan na makakapagtapos ng kanyang pag-aaral itong si Edward. Pangalawa, paano ba ako makakasiguro na kapag nakapagtapos siya o di kaya nag-aral na siya ng college ay ako pa rin ang gugustuhin niyang ipapakilala sa mga magulang at mga kaibigan niya. Kaya habang maaga pa lang, habang hindi pa masyadong masakit, ay tinanggap ko na lang ang katotohanan. Tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang talaga ang aming relasyon dalawa. Pero ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Gusto niya na ako pa rin ang kanyang girlfriend. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero unti-unti, Mama Mia, ay tinutupad naman ni Edward ang kanyang pangako. Meron po siyang ibinibigay sa akin linggo-linggo. Pera po yun na kanyang naipon mula sa kanyang allowance o sa kanyang baon. Kapag naman may mga bigay sa kanya ang kanyang mga ninong o kung sino man sa kanyang mga tito na nakakauwi galing bansa, ay binibigyan niya rin ako. At sabi niya ay ipunin ko raw yun. Kapag medyo malaki-laki na at kapag kaya na nitong tustusan ang pag-aaral ko para makapagtapos ng high school ay gamitin ko raw yun. Para naman kapag college na ako ay mas madali na lang. Inipon ko nga yun, Mama Mia. Hindi rin naman basta-basta ang pera na yon para sa aming mga mahihirap. Kahit na 200 to 300 lamang yun linggo-linggo at kung minsan ay nalalagyan ng $50 o $100 kapag binibigyan siya ng kanyang mga tito, ay malaki na rin talaga yon para sa akin. Inipon ko po yun. Nilagay ko po yun sa isang kahoy na alkansya. Binili ko pa yung alkansyang yun para makapag-ipon ako. Naiisip ko noon na siguro nga may pag-asa. May pag-asa na makapagtapos pa ako. May pag-asa na matapos ko pa ang aking pag-aaral at makabalik pa ako sa aking mga pangarap. Pero ang pag-asang yun ay bigla na lang gumuho. Matapos graduate kasi ni Edward, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na hindi raw siya sa probinsya namin mag-aaral, kundi sa Maynila. Susunod daw siya sa kuya niya doon. Ang sabi pa niya ay babalikan niya raw ako kada bakasyon. Wala naman akong magagawa. Kahit na ayoko, kahit na mamimiss ko siya, kahit na natatakot ako sa pwedeng mangyari sa relasyon naming dalawa, ay wala rin akong nagawa kundi ang payagan siya. Sino ba naman ako para pigilan ang kaniyang mga pangarap? Para pigilan ang mga pangarap ng mga magulang niya para sa kanya? Kaya ang nangyari, Mama Mia, ay naiwan ako sa probinsya namin. Nung una, ay bumibisita pa tuwing sem break itong si Edward. Pero kalaunan ay hindi na. Hanggang sa nagkaroon ng malaking sakuna sa aming pamilya. Kasabay na nadisgrasya ng aking isang kapatid sa construction ng aking ama. At dahil nga po wala silang working permit doon sa kanilang pinagtatrabahuan at hindi naman po talaga sila nakakontrata, ay wala pong tulong na natanggap ang aking ama mula sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Tanging mga ambag-ambag lamang na mga konting sentimo at konting peso ang binigay sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Nahirapan po kami noon sa gastusin. Nahirapan din po kami sa mga gamot na kailangang bilhin. Oo nga, at sa publikong ospital, itinakbo at isinugod ang aking kapatid at ang aking ama. Pero pagdating doon, Mama Mia, dahil nga nasa probinsya kami ay kulang-kulang po yung mga gamot. May kailangang bilhin para ilapat sa kanilang mga sugat at sa kanilang mga sakit. Kaya ang nangyari, Mama Mia, yung inipon ko ng halos 3 taon ay naubos din sa pagpapagamot sa papa ko at sa kapatid ko at saka na rin sa pang-araw-araw naming mag-anak. Oo, Mama Mia, pati na yung mga dollars na binigay sa akin ni Edward ay naubos talaga. Halos walang natira. Naiyak na lang ako noon. Gabi-gabi kong tinitignan yung alkansyang pinaglagyan ko sana ng pera ko.
at umiiyak ako. Wala na, ubos na talaga ang pag-asang makapag-aral pa ako. At nung nakalabas na nga ang aking ama at kapatid sa ospital, ay hindi pa po sila maaaring bumalik sa trabaho. Lalo na ang tatay ko dahil may buto pong nabali sa kanya. Sinemento naman na yun pero hindi pa po niya kailangan at hindi pa po niya kayang magtrabaho. Kaya wala kaming nagawa ng mga mama ko at ng iba kong mga kapatid. Yung dalawa ko nga palang mga kapatid na sumunod sa akin ay natigil na rin sa pag-aaral. Habang tinitignan ko ang kalagayan ng pamilya namin ay naiisip ko, Mama Mia, kung hanggang dito na lang ba talaga kami. Wala na ba talagang mangyayaring maganda sa aming mag-anak? Ganito na lang ba talaga ang kinabukasan namin? Pero wala kaming magagawa eh. Yun naman talaga, di ba? Kailangang mag-survive sa araw-araw. Hanggang sa isang araw ay tumawag ang tita ko na kapatid ng mama ko na nagtatrabaho sa Maynila. Nangangailangan daw ng katulong yung katabing bahay na kanyang pinagtatrabahuan. Baka raw may gustong pumasok sa amin. Nung una, sinabi ni mama na siya raw ang papasok doon. Siya raw ang magtatrabaho doon. Pero ang sabi naman ng tita ko ay kinakailangan daw nila yung bata-bata pa kasi meron daw itong 2 mga maliliit pa na anak na kailangang alagaan. Sabi ko naman kay mama mas kailangan siya ni papa sa probinsya namin, kaya ako na ang luluwas. Mabuti yan, Nikki. Baka kung magustuhan ka ng mga amo mo ay pag-aralin ka pa, sabi ng tita ko. Doon ay umusbong ulit ang katiting na pag-asa na nasa puso ko. Ang pag-asang matagal ko nang pinatulog. Ang pag-asang makapag-aral ulit ako. Talaga po, tita? Oo, yung subdivision dito, yung mga katulong nila, mga kasambahay nila na mga kasing edad mo lang, ay pinapag-aral naman nila. Kaya posible talaga, pag-igihan mo lang yung trabaho mo, pagbutihan mo lang yung pinapagawa sa'yo. Yun ang sabi ng tita ko. Mama Mia, binigay agad ng tita ko doon sa nangangailangan ang cellphone number ng aming kapitbahay para ako ay makontak. At nung nakontak na nga nila ako at nagkausap na kami tungkol sa bayad at sa kung ano-ano pang dapat pag-usapan bago ako magsimulang magtrabaho, ay pinadalhan na nila agad ako ng pampamasahe para makapunta na ako ng Maynila. 2 rason po kung bakit ako pumunta ng Maynila. Una ay ang makatulong sa mga magulang ko at sa pag-asa kong magkaroon ulit ng pagkakataong mag-aral. Pangalawa ay baka makita ko doon si Edward. Ang nobyo kong ilang taon ko na ring hindi nakikita dahil hindi po siya umuwi nung sem break at saka nung summer break. Naisip ko maliit lang naman ang Maynila at saka meron daw naman po akong day off na 1 araw sa 1 linggo. Ibig sabihin may pagkakataon akong hanapin doon si Edward. Kaya naman na-excite ako. Kahit na medyo natatakot ako dahil unang beses kong lumuwas ng Maynila at unang beses kong umalis sa probinsya namin, ay pinatatag ko ang kalooban ko. Pinalakas ko ang loob ko para nang sa ganon ay may mangyari naman sa buhay ko. Nung makarating ako ng terminal ay sinalubong ako agad ng mag-asawa kasama ang kanilang 2 anak. Sa tansya ko ay halos kaedad lang ng panganay naming kapatid, yung 2 mag-asawa. Siguro nasa 30 o 40 pa sila noon. Samantalang ako naman, Mama Mia, ay nasa 20 pa lamang. 22 anyos ako nung mga panahon na yun. Kaya naman pumasok talaga ako doon sa kanilang bahay. Namasukan, Mama Mia. Mahirap ang trabaho pero dahil sanay na ako na magbanat ng buto ay nakakayanan ko naman. Yung talagang masyado kong hindi kinakaya ay yung 2 makukulit nilang anak. Yung isa kasi nilang anak, Mama Mia, ay may autism kaya hindi madali po ang kanyang pangangailangan. May mga special needs po siya. Ako naman ay pinag-aral din ng aking mga amo tuwing gabi. Sa alternative learning system po ako nag-aaral para nang sa ganon ay ilang buwan lang ay matapos ko na ang high school na naiwan ko. Tuwang-tuwa naman ako, Mama Mia. Tuwang-tuwa ako sa kaisipan na makakapagtapos ako ng aking pag-aaral.
3 buwan na ako doon sa pinapasukan kong amo nung matuntun ko kung saan nag-aaral si Edward. Yun ay sabi ng isa kong kaklase noon na nasa Maynila na rin at nagkita kami 1 linggo sa simbahan. Ang sabi niya na sa isang sikat na university daw si Edward at isa daw itong basketball player. Varsity daw ito doon kaya siguro hindi nakakauwi ang boyfriend ko. Kaya siguro hindi siya nakakapunta sa akin. Mama Mia, ang hindi ko lang talaga makontrol ay ang araw ng day off ko. Linggo po yun dahil yun po ang araw na walang trabaho ang dalawang mag-asawa. Kaya naman dun lang ako nakakaalis. Pero ang mahirap lamang doon ay wala namang pasok sa paaralan kapag linggo kaya hindi ko talaga maaaktuhan si Edward dun sa paaralan na sinasabi sa akin ng dati naming kaklase. Ang sabi ko, kung gusto kaming pagtagpuin ng tadhana ay baka pagtatagpuin din kami. Kaya naman, hinayaan ko na lang na tadhana ang gumawa ng paraan para sa muli naming pagkikita ng minamahal ko. Nag-focus ako sa trabaho ko. Mama Mia, nagpapadala din ako ng pera dun sa probinsya namin. Yun ay para sa gastusin ng mga kapatid ko at tulong ko na rin sa nanay ko na alam kong hirap na rin sa pagbabanat ng buto. Pero habang tumatagal ako dun sa bahay ng mag-asawa ay may nakikita naman akong hindi maganda sa kanilang dalawa. Yung babae po, Mama Mia, ay nagiging mainitin ng ulo. Lagi po siyang nagiging pasigaw kung mag-utos sa akin. Na nung una ay hindi naman ganon. Oo, at medyo strikta siya pagdating sa trabaho pero hindi naman siya naninigaw. Kaya lang lately ay naninigaw na po siya. Inisip ko na baka stress lang sa trabaho. Wala din naman akong magagawa, hindi ba? Amo ko sila kaya kailangan ko silang intindihin. Kahit na kung minsan ay nakakapangliit ang mga salitang sinasabi niya sa akin ay iniintindi ko na lang. Pero ang hindi ko talaga maintindihan, Mama Mia, ay yung biglang pagbabago ng tingin sa akin ng amo kong lalaki. Para bang naaasiwa na ako sa tuwing tinitignan at tinititigan niya ako. At kapag kaming dalawa lang ang naiiwang matanda sa bahay dahil nasa trabaho ang kanyang asawa, ay hindi talaga ako mapakali kapag nandyan siya sa tabi. Pakiramdam ko ay lagi niyang pinagmamasdan ang mga kilos ko. Nung una ay sinasabi ko na baka sinisigurado niya lang na maayos ang aking trabaho. Baka sinisigurado niya lang na wala akong palpak sa mga ginagawa ko. Pero hindi eh. May kakaiba talaga. May kakaiba sa ikinikilos niya sa akin. Pero binaliwala ko na lang yon. Hindi ko na lang yun pinansin. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw. Ako ay naging abala sa pag-aaral at syempre pati na rin sa pag-aalaga ng mga bata at sa pag-iistima ng kanilang bahay. Malapit na rin noon ang exam kung saan pwedeng makita kung papasa na ba ako sa high school at mabibigyan na ba ako ng parang high school diploma. Pinilit ko pa rin igapang ang pag-aaral ko kahit pagod na ako sa trabaho. Isang araw, Mama Mia, gabi yun to be exact. Siguro dahil sa pagod ko sa buong maghapong pagtatrabaho at pag-aaral ay nakatulugan ko na ang magsulat. Nasa may kusina ako noon at nag-aaral at gumagawa ng aking mga projects nung parang inaantok na ako. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakaidlip na pala ako. Mama Mia, napansin ko na lang na parang may humahaplos-haplos sa likuran ko. Hanggang sa ang haplos na yon ay lumipat sa pisngi ko. Doon na ako nalimpungatan at nagising. Gulat na gulat ako nung pagmulat ng mga mata ko ay ang mukha ng amo kong lalaki ang malapit na sa mukha ko. Kaya bigla akong napaatras. Nahulog ko pa noon ang isang aklat na binabasa ko. Sir, bakit po? Tanong ko. Siya naman ay normal lang. Parang hindi siya nagulat na nagising ako at parang walang takot sa kaniyang muka. Nakatulog ka na kasi dyan, Nikki. Kaya ginigising kita.
Kanina pa kita ginigising pero ayaw mong magising. Sige na, magligpit ka na dyan at pumasok ka na dun sa kwarto mo at matulog ka na. Grabe ang kabang naramdaman ko noon, Mama Mia. Kahit kakagising ko pa lang, pakiramdam ko ay nagising lahat ng ugat at balahibo ko sa katawan. Biglang takot ang naramdaman ko noon. Kaya agad-agad kong pinulot ang nahulog kong aklat at saka binuhat ang iba pang mga gamit na nasa mesa at dali-dali akong pumasok ng kwarto at inilak ang pinto. Halos hindi ako makahinga nun. Humiga na ako nun sa kama ko nung bigla akong makaramdam ng uhaw. Pero sa takot ko na baka nandoon pa sa labas si Sir ay hindi na lang ako lumabas. Nahiga na lang ako hanggang sa makatulog ako. Nagising ako kinabukasan sa sigaw ng amo kong babae. Ano ba, Nikki? Wala pang almusal, hindi ka pa nakakapagluto. Sigaw nito. Dali-dali akong bumangon. Hindi ko na namalaya na hindi pala ako nakapagsuot ng bra. Agad akong pumunta sa kusina at agad na naghanda ng kanilang umagahan. Nagsaing ako, pagkatapos ay gumawa ako ng sandwich, nagprito ng tuyo at itlog at saka hotdog. Kasi yung amo kong babae ay sandwich lang talaga tuwing umaga. Binigay ko na sa kanya ang sandwich niya at saka siya kumain. Habang kumakain siya, ay panay pa rin ang bunganga niya. This time ay hindi na sa akin kundi sa kanyang asawang lalaki. Anong oras ka na bang umuwi kagabi, Noel? Inantay kita. Nakatulog na lang ako pero hindi ka pa rin umuwi. Siguro mga madaling araw ko na naramdaman ang presensya mo sa tabi ko dun sa kama. Ano ba, Noel? Hindi ka ba sasagot? Hindi ka na nagpapakaama dito sa mga anak mo. Ayos lang kung hindi ka magpapakaasawa sa akin. Pero dyan sa mga anak mo, responsibilidad mo yan. Sigaw niya. Ang ingay-ingay mo naman. Alam mong, madaling araw na ako nakarating kaya hindi kumpleto ang tulog ko. Napakaingay mo. Sabi ng amo kong lalaki tsaka binitbit ang kanyang kape at lumabas sa kusina. Pagkalabas niya ay nabaling naman sa akin ang atensyon ng amo kong babae. O, Nikki, hindi ko na gusto tong mga pinaggagawa mo, ha? Ang tagal-tagal mo nang magising. Pinag-aral ka namin pero hindi ibig sabihin nun na kailangang makompromiso yang mga trabaho mo dito. Alam mo namang may mga bata kang pinapakain. Ang tagal-tagal mong magising. Anong oras na sila magbe-breakfast, ha? Bunganga pa niya. Wala akong ibang magawa kundi ang humingi na lang ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Kasi nung nagsabi ako ng dahilan ko ay hindi naman niya tinanggap. Wala raw siyang pakialam kung gaano ako kabisi sa paaralan. Hindi naman daw niya ako kaano-ano. Kaya hindi ko kailangang magpaliwanag. Ang kailangan niya ay gawin kong maayos ang trabaho ko dahil ginagawa raw nila ang parte nila bilang mga amo ko. Pinapasweldo nila ako ng maayos at pinapag-aral pa. Tama din naman siya. Kaya naman nung lumabas na siya dahil tapos na siyang mag-breakfast at aalis na para magtrabaho ay hindi na ako nakapasok ulit sa kwarto. Pinakain ko na yung 2 bata. Pagkatapos ay binihisan ko na dahil ang gusto ng mga ito ay pumasok sa daycare na malapit sa amin. Lumabas naman ang kanilang ama dahil ito na raw ang maghahatid sa kanila. Nagpasalamat ako noon dahil may oras pa ako, Mama Mia, para maglinis. Pagkaalis nilang lahat ay nilinis ko na ang kusina. Kumain lamang ako ng konti pagkatapos ay nagsimula ng maghugas. Nung makarating ang amo kong lalaki matapos niyang ihatid ang mga anak niya sa daycare na malapit sa amin, ay naglilinis na ako ng bahay. Ang sexy naman ng tagalinis ko. Sigaw niya na piling ko ay may halo talagang kamanyakan. Mama Mia, wala pa pong nagmamanyak sa akin. Kasi kahit yung boyfriend kong si Edward ay hanggang kiss lamang kami. Hanggang halik at hawak-hawak lamang at wala pang masyadong muwang sa mga ganoong bagay. Kahit kailan ay wala pa pong nakakagalaw sa akin kaya medyo asiwa pa ako sa mga ganong klasing usapin. Hindi ko na lang siya pinansin bagkus ay pinagpatuloy ko ang aking paglilinis.
Wala kasi silang vacuum kaya naman Mama Mia, mano-mano ko pong winawalis kahit ang mga ilalim ng muebles, ilalim ng upuan at kung ano-ano pang klasing ilalim. At nung matapos ako sa mga ilalim ay winalisan ko naman ang sahig. Hindi ko alam pero naramdaman ko na parang tinititigan niya ako. Tinignan ko siya Mama Mia at hindi nga ako nagkamali. Nakatitig siya pero hindi sa akin kundi sa dibdib ko. Tsaka ko lamang napagtanto na hindi pa pala ako nakakapagsuot ng bra. Kaya naman, tinigil ko na muna ang pagwawalis at nagkunwaring iinom ng tubig. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay dumiretso ako sa kwarto, naglock at nagbra. Pagkalabas ko ay sumisipol-sipol na siya na para bang walang nangyari. Mama Mia, alam kong alam niya. Alam niya na naaasiwa ako. Alam niyang nararamdaman ko ang pangmamanyak niya sa katawan ko. Pero ewan ko ba? Imbis na tumigil ay mas lalo lamang siyang naging lantaran, lalo na kapag wala sa bahay ang asawa niya. Pagkatapos kong maglinis ay susunduin ko na sana ang mga bata sa daycare dahil akala ko ay papasok siya ng trabaho. Pero ang sabi niya ay nag-leave daw muna siya. Hindi daw muna siya makakapasok kaya siya na lang daw muna ang kukuha sa mga bata. Magluto na lang daw ako ng tanghalian para sabay-sabay na kaming kumain. Nagluto naman ako. Pagkatapos nung dumating sila ay kumain na nga kami. Pagkatapos kumain ng mga bata ay humiga na ito sa kanilang kwarto at natulog. Nagsiesta muna ang mga ito dahil napagod sa kakalaro dun sa daycare. Habang naghuhugas ako ng pinggan noon Mama Mia ay biglang nagsalita sa may likuran ko ang amo kong lalaki. Ang sipag-sipag mo naman, wala ka bang pasok ngayon? Tanong niya. Meron po sir, pero mamaya pa po. Sagot ko naman. Ganun ba? Okay. Akala ko ay aalis na siya sa likuran ko Mama Mia. Kaya lang dumaan siya sa likuran ko. Kahit na napakaluwang naman ang espasyo ay idinikit pa rin niya ang katawan niya sa katawan ko. Idinikit niya ang kanyang harapan sa may bandang likuran ko at nagkunwaring umaabot doon ng baso. May baso naman, nakakahugas ko pa lamang. Pwede namang yun ang gamitin niya. Pero ewan ko ba kung bakit kumuha pa talaga siya doon sa loob ng cabinet. Ay, sorry. Sabi niya, sabay ngiti. Ako naman ay hindi ko na lang siya inimik. Patuloy pa rin ako sa paghuhugas. Habang siya ay naupo sa may sala at nanonood ng TV. Nung tapos na ako maghugas ay papasok na sana ako sa kwarto ko nung bigla niya akong tinawag. Halika muna dito, umupo ka. Umupo ako sa may harapan niya pero ang gusto niya ay tumabi ako sa kanya. Dito na lang po ako sir. Bakit? Naaasiwa ka ba sa akin? Pareho lang naman tayong wala pang ligo kaya ayos lang yan. Sabi niya. Tsaka ang mga katulad mo, ang mga batang katulad mo alam mo ba na hindi naman talaga namamaho? Sabi niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Tinanong ko na lang kung anong kailangan niya. Bigla niyang kinuha ang kanyang pitaka na nasa coffee table. Binuksan niya yon. Pagkatapos ay kumuha siya doon ng pera at nagbigay sa akin ng 3,000 pesos. Sir, ano po to? Advance po ba? Kakasweldo ko lang po nung nakaraang linggo sabi ko. Hindi, para yan sa'yo. Alam ko kasi na may mga kailangan kang bilhin dun sa paaralan nyo. At isa pa, kailangan mo nang bumili ng mga bagong damit. Kasi magka-college ka na. Hindi pa po kasi tapos yung examination dun sa ALS. Matatapos din yon at saka alam kong ipapasa mo yon. Magka-college ka na rin kaya kailangan mo yan. Salamat po sir, may kailangan talaga akong bilhin. Pero pwede po bang ikaltas nyo na lang ito sa sweldo ko? Mga paunti-unti lang. Hindi yan ikakaltas. Huwag mo na lang yang sabihin sa ma'am mo para hindi na niya ikakaltas sa sahod mo. Pero po sir, nakakahiya Hindi, I insist. Sa'yo na yan, Nikki. Sige na, pumasok ka na dun, baka may gagawin ka pa. Agad akong tumayo. Pumasok sa loob ng kwarto ko.
Hindi ko ipagkakailang natuwa ako sa perang binigay niya. Mama Mia, malaking tulong din kasi talaga yun sa akin. Ibig sabihin noon, hindi ko na kailangang kaltasan pa ang sahod ko at ipapadala ko na lang lahat yon sa probinsya para itong 3,000 na lang ang gamitin kong panggastos dito. 5,000 nga pala ang sahod ko dun sa amo ko, Mama Mia. Oo, maliit lang kasi nga pinapag-aral pa nila ako. Mula noon ay paunti-unti akong binibigyan ng pera ng amo kong lalaki. Nung una ay naaasiwa ako. Nung una ay hindi ko yun gusto. Pero kalaunan dahil nga medyo lumuluwang ang budget ko ay natutuwa na rin ako sa binibigay niyang pera sa akin. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam ay meron palang kapalit ang lahat ng bagay. Isang gabi, tulad nung nakaraan na naabutan niya akong nakatulog sa mesa ay ginising niya ulit ako. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na lang basta-basta haplos ang gumising sa akin, kundi mga halik sa labi ko. Nagulat ako at muntik pa akong mapasigaw nung bigla niya akong sinaway at pinigilan. Sir Noel, ano pong ginagawa ninyo? Tanong ko. Naniningil. Naniningil po? Ano pong paniningil ang sinasabi niyo? Wala naman akong utang sa inyo ah. Wala nga ba? Wala nga ba, Nikki? Ilang libo na rin ang nasayang ko sa'yo ah. Mga kulang-kulang 30,000 na rin. Kaya siguro, panahon na para singilin kita. Sige po sir, kaltas nyo na lang po sa sweldo ko pero pwede po bang wag ubusin yung sweldo ko kasi nagpapadala pa ako sa probinsya eh. Tumawa siya ng dahan-dahan. Mahina lang ang kanyang tawa. Siguro natatakot siyang marinig ng kanyang asawa na natulog na sa taas. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman ganoon ang hinihingi kong bayad. Po? Kung ano po? Kung hindi po ano? Nagkamali ako sa pagtatanong na yun, Mama Mia. Dahil bigla siyang lumapit sa akin at bigla niya akong siniil ng halik. Pinipilit ko siyang itulak pero hindi ko magawa dahil sadyang malakas siya kumpara sa akin. At nung matapos siya sa kakahalik, ang sabi niya ay paunang bayad pa lang daw yon. Sa susunod na panahon ay maniningil ulit siya. Doon na ako nag-umpisang matakot, Mama Mia. Umalis na siya at pumasok na doon sa kwarto nilang mag-asawa habang ako ay tulala pa rin. Nung marinig ko na parang bubukas ulit ang pintuan ng kwarto nila, ay dali-dali akong pumasok sa loob ng silid ko. Natatakot akong baka siya ulit ang lumabas at baka gawin niya ulit ang paghalik niya sa akin. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay hindi na ako nakatulog pa ulit. Mama Mia, naisip ko noon, bakit kaya ganito? Ganito ba talaga kaming mga mahihirap? Kailangan bang inaabuso talaga ng mga nakakaangat sa amin? Inisip ko noon na baka pahalik-halik lang kaya ayos lang din. Pero hindi natapos sa pahalik-halik. Kapag napagsulok kami sa isang sulok ng bahay, Mama Mia, ay bigla-bigla na lang niyang hinahaplos ang puwetan ko. Kung minsan naman ay ibinubunggo niya ang harapan niya sa likuran ko. Kung minsan naman ay bigla-bigla niya akong hinahalikan. Nung una naisip ko, ayos lang yun, halik lang naman eh. Hanggang sa isang gabi, biglang tumawag ang amo kong babae sa telepono sa bahay. Ako ang nakasagot. O Nikki, nandyan na ba ang Sir Noel mo? Tanong nito. Wala pa po ma'am eh, kami pa po ng mga bata. Okay sige. Baka gabihin na rin yon. Tirhan mo na lang ng ulam. Ako naman ay hindi makakauwi. Meron kaming overtime ngayon. Kaya kailangan ko talagang hindi umuwi dahil may tatapusin kami. Siguro mga umaga na akong makauwi. Kapag nakauwi ang Sir Noel mo, pakilak na lang ng gate ha. Tapos patulugin mo na yung mga bata. Sige po ma'am, sabi ko naman.
Pinakain ko na ang mga bata ng dinner pagkatapos ay pinatulog pero hindi pa rin nakakauwi si Sir Noel. Mama Mia, bigla ulit nagring ang telepono at sinagot ko yon. Ang amo kong babae ulit. Tinanong niya kung umuwi na si Sir Noel pero sabi ko hindi pa. O sige, mag-lock ka na lang ng gate, baka hindi rin yon uuwi. Okay po, sabi ko. Nakahinga ako ng maluwag sa isiping hindi rin makakauwi ang amo kong lalaki. Nilock ko na yung gate pagkatapos yung front door. Meron naman silang susi sa front door pero sa gate po ay wala. Nagdadala lamang sila ng susi kapag alam nilang may pasok ako sa trabaho at hindi ako makakauwi agad. Pero kapag alam nilang wala, may pasok ako sa eskwela. Pero kapag alam nilang hindi ako papasok sa eskwela ay hindi na sila nagbibitbit ng susi sa gate. Kaya naman nakalock yun. Pero wala pang isang oras nung makapasok ako sa silid at hindi pa ako masyadong nakakatulog nung bigla akong makarinig ng busina sa labas. May nakarating. Pinagdasal ko pa noon na sana ang amo kong babae. Sana hindi ang amo kong lalaki. Tig-iisa kasi sila ng sasakyan, Mama Mia. Pero nung paglabas ko nung makita ko ang sasakyan ay alam kong amo kong lalaki yon. Binuksan ko ang gate. Nagdadalawang isip pa ako noon nung pagkabukas ko kung aalis na ba ako at papasok na ba ulit sa loob ng bahay at papasok na ulit sa silid ko. Pero naisip ko baka hindi mailak ng maayos ang gate. Trabaho ko ang siguraduhing nakalock yun. Baka kapag nanakawan pa kami o nalooban o kung anong mangyari ay ako pang masisi. Kaya inantay kong makapasok yung sasakyan. Nung makapasok na ng tuluyan ng sasakyan sa may garahe ay inilock ko na yung gate at papasok na sana ako sa loob nung bigla akong tinawag ni Sir Noel na noon ay kabababa pa lang ng kotse. Halata sa boses niya na nakainom siya. Nikki, tulungan mo naman ako dito. Hindi ko na kayang maglakad. Sabi niya. Po? Sige na, halika na. Lalayan mo ko. Dali-dali akong pumunta doon sa may driver's side at inalalayan ko siyang bumaba. Binigay niya sa akin ang susi ng kotse at ako na raw ang mag-lock. Nung makababa na siya ay nilalayan ko pa siya papasok sa loob ng bahay. Nung mapaupo siya sa sofa ay bumalik ako sa labas pagkatapos ay siniguradong nakalock ang mga pinto ng kotse. Nung papasok na ako sa loob ay nagulat na lang ako nung biglang may yumakap sa akin mula sa likuran. Napasigaw pa ako noon pero pinigilan niya ako, baka raw magising ang mga bata. Mama Mia, dun siniil niya ako ng halik. Pinipigilan ko siya, itinutulak ko siya. Akala ko ba wala siyang lakas na tumayo? Akala ko bang wala siyang lakas na maglakad ng maayos? Pero bakit eto siya ngayon? Nakayakap sa akin at hinahalikan pa ako. Samantalang ako ay halos makabuwal na sa sahig. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Tanong ko. Hindi siya nakinig. Bagkus ay hinalikan niya ako at hinaplos ang mga bahagi ng katawan ko. Hanggang sa napunta na kami sa may sofa at napahiga na ako doon. Pinipilit ko siyang itulak pero malakas siya. Wala siyang sinasabi kundi sabi niya ay madali lang daw yon. Matatapos din daw agad. Mama Mia, ewan ko ba? Hindi ko alam kung anong nangyari. Napaiyak na lang ako nung tuluyan niyang naangkin ng mura kong katawan. Ay hindi naman siguro mura pero siya kasi ang unang lalaki sa buhay ko. Nagulat pa siya, Mama Mia, nung malaman niyang siyang nakauna sa akin. Pagkatapos noon ay siniil niya ulit ako ng halik. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Paulit-ulit niyang sabi habang patuloy pa rin siyang nasa ibabaw ko at patuloy pa rin inaangkin ang katawan ko. Nung matapos siya, ay nagbihis na siya. Palitan mo itong sofa natin. Palitan mo to kasi may dugo, sabi niya.
Huwag mo nang ipagpabukas, baka makita pa yan ng mom mo. Agad na siyang pumanik sa taas at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Ako naman ay naiwan na nakahubot-hubad sa may sala. Umiiyak. Wala na. Wala na ang regalong ibibigay ko sana sa boyfriend kong si Edward. Wala na ang regalong para sana sa mapapangasawa ko. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto siguro ng pag-iyak ko ay nagbihis na ako. Pumunta ako sa may bodega at kumuha ako ng ipampapapalit ko dun sa parang bedsheet ng sofa. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nilagay ko sa may washing machine yung sapin ng sofa at natulog na ako. Masakit na masakit ang katawan ko kinabukasan pero pinilit ko pa ring magising. Pagkagising ko ay nagulat ako dahil nakakain na ang mga bata. Yung amo ko palang lalaki ang naghanda ng umagahan. Pinakain na rin niya ako. Habang kumakain ako ay biglang may bumisena sa labas kaya alam kong ang amo ko na yung babae. Nilabas ko at pinagbuksan siya ng gate. "Oh, kumusta kayo dito?" tanong niya. Ako naman ay hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sasabihin ko ba sa kanya ang ginawa sa akin ng asawa niya? Pero bago pa man ako makapag-isip ng kung anong sasagot ko sa kanya, ay biglang nagsalita ang amo kong lalaki mula sa pintuan. "Bakit ngayon ka lang? Ganun ba talaga yan kagrabe yung overtime ninyo? Ano bang pakialam mo kung ngayon lang ako? Nagpaalam naman ako kahapon ah. Tsaka ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Nakakain ka naman siguro na ng umagahan, di ba? Nakapagluto ka na ba, Nikki?" Baling sa akin ng amo kong babae. Pero hindi ako hinayaan ng amo kong lalaking ako ang sumagot. "Oo, nakapagluto na siya. Halika na't kumain ka na." Tsaka pumasok silang dalawa sa loob. Ako naman ay napakahinga ng maluwag. Pero hindi ko pa rin alam kung sasabihin ko sa amo kong babae ang mga nangyari. Hanggang sa papasok na sana ako noon sa paaralan nung biglang sinabi ng amo kong lalaki na ihahatid na raw niya ako. Kasi on the way naman daw ang paaralan ko sa bahay ng kanyang kaibigan kung saan sila mag-iinuman na naman. "Ano ka ba naman? Aalis din ako mamaya eh," sabi ng amo kong babae. "Mamaya ka pa naman. Makakarating na si Nikki galing sa eskwela at saka kaaalis. Kaya siya nang bahala mamaya sa mga bata." "Uuwi ka ba mamaya?" tanong ni Sir Noel sa asawa niya. "Hindi ako makakauwi. Dediretso na kami kasi sa airport. First flight kasi kami bukas para sa conference namin sa Cebu." Ganun ba? Ilang araw ba kayo doon?" "1 linggo. Kaya ikaw muna dito sa bahay ha. Nikki, may iiwan akong pera. Ikaw na muna ang mamalengke." "Nikki, nakikinig ka ba?" tanong ng amo kong babae nung bigla akong hindi makapagsalita. Natatakot kasi ako. 1 linggo siyang mawawala, Mama Mia. Ibig sabihin 1 linggo akong maiiwan kasama ang mga bata at ang amo kong lalaki. Gusto kong magpaalam sana para umalis muna. Ma'am, kasi gusto ko sanang umuwi muna ako ng probinsya eh. Nakalimutan ko palang magpaalam. Kasi birthday ng tatay ko bukas, sabi ko. "Ako naman, Nikki, ngayon ka pa talaga hihirit ng bakasyon kung kailan wala ako. Hindi pwede." Pero ma'am, Nikki, hindi talaga pwede. Kailangang may mag-aalaga ng mga bata. Alam mo naman yung sir mo may trabaho din. Pagkatapos lagi din niyang wala dito sa bahay. Baka nga hindi yan uuwi eh. Tsaka hindi pwede talaga. Pagbalik ko na lang, magbabakasyon ako at pwede kang magbakasyon dun sa inyo, sabi ng amo kong babae. Wala na akong magawa, Mama Mia. Di ko alam pero natatakot talaga ako. Alam ko kasi ang mga posibleng mangyari. Nung paalis na kami at nakaupo na ako sa harap ng sasakyan ng amo kong lalaki ay bigla niyang hinaplos ang legs ko.
Paano ba yan? Magiging asawa kita ng 1 linggo. Po? Nikki, nayari na kita eh. May nangyari na sa atin. Buti pa, e-enjoy mo na lang. At isa pa, hindi naman kita tatablahin eh. Bibigyan naman kita ng pera. Mas malaki pa kaysa sa binibigay ko. Pero sir, mali po to eh. May asawa po kayo. Sabi ko. May asawa nga pero parang wala naman. Tsaka yung mom mo, maniwala kang conference ang pupuntahan. Hindi naman conference ang pupuntahan yan eh. Aalis yan. Pupunta yan dun sa kabit niya. Magbabakasyon yata silang dalawa. Kabit po? Oo. Matagal ko nang alam na may kabit niyang mom mo. Kaya lang, hindi kami pwedeng maghiwalay niyan eh. Magagalit yung mga magulang namin. Isa pa, may mga anak kami kaya hinahayaan ko na lang. Kaya wag kang mag-guilty ha. Wag kang mag-guilty sa ginagawa natin at sa mga gagawin natin. Dahil lahat ng yon, hindi na rin iindahin ng asawa ko, sabi niya. Hindi na ako kumibo, hindi na ako nagsalita. Nung pababa na sana ako ng sasakyan dahil dumating na kami sa paaralan ay bigla niya akong pinigil. Kumuha siya sa wallet niya ng pera. Pilit ko yung tinatanggihan pero pinilit niya sa akin. 10,000 yun, Mama Mia. Napakalaking halaga para sa katulad ko. Bago pa ako makababa ay kinabig niya ako at siniil ng halik. Ako naman ay bumaba na, pumasok na ng eskwela. Habang nasa loob ng klase ay wala po doon ang isipan ko, kundi nasa malaking pera na nasa loob ng bag ko at sa mga ginagawa naming dalawa ni Sir Noel at sa mga revelasyong sinabi niya sa akin tungkol sa amo kong babae. Nung paalis na ako sa paaralan, Mama Mia, ay biglang may bumuse ng sasakyan. Ang amo kong lalaki. Halika na, sakay ka na. Sabay na tayo. Uuwi ka po ngayon? Oo. Akala ko po ba mag-iinom kayo kasama ang mga kaibigan niyo? Ihahatid muna kita sa bahay. Pagkatapos, aalis din ako. Sige po, sabi ko naman. Pagdating namin sa bahay ay nakaimpake na ang amo kong babae. Sabi niya buti na lang daw at dinaanan ako ng amo kong lalaki para hindi raw ako matagalan sa traffic. Para din daw makaalis na siya agad-agad. Pagkarating ko pa lang ay agad na siyang umalis. Magkasabay silang lumabas ng bahay ng amo kong lalaki. Ako naman ay naghanda na ng makakain. Pero bago pa ako matapos magluto ay dumating na ang amo kong lalaki. Hindi raw sila natuloy sa kanilang inuman kaya umuwi na lang agad siya. Sabay-sabay kaming kumain ng kanilang mga anak. Pagkatapos kumain ay pinatulog ko na ang mga bata at saka ako bumaba para maghugas ng pinggan. Nung naghuhugas na ako ay bigla siyang lumapit sa akin at niyakap ako mula sa likuran. Mamaya na yang mga hugasin na yan. Dito muna tayo sa kwarto, sabi niya. Po, sige po unahin ko na lang po to, sabi ko naman. Sabi kong mamaya na yan eh. Tutulungan kita dyan. Tulungan mo muna ako dito. Hinila niya ako, Mama Mia. Nung nagpatianod na ako sa paghila niya ay bigla siyang tumigil tsaka binuhat niya ako. Napasigaw pa ako pero tumawa siya at pinatahan ako. Huwag kang sumigaw, baka magising ang mga bata. Sige ka, hindi natin matutuloy yung ginagawa natin. Ewan ko ba pero bigla na lang din akong tumigil sa kakasigaw. Pagkatapos ay ikinawit ko ng 2 kong mga braso sa kanyang lieg. Pagdating namin sa loob ng kwarto nila ay inihagis niya ako sa napakalambot nilang kama. At saka siya sumampa din sa kama. Nung nasa kama na kaming dalawa ay hinalikan niya ako. Kiniliti niya ako at naghalikan na kaming dalawa. Oh, Mama Mia. Sa pagkakataong ito ay wala na po talaga akong mga pagtutol sa ginagawa naming dalawa. Inisip ko, kesa sa ibenta ko kung kani-kaninong lalaki ang katawan ko, ayos na lang din itong si Sir Noel. Kilala ko siya, alam kong malinis siya, tapos bata pa siya.
Mahigit 10 taon lang ang agwat naming dalawa. At isa pa, malaki siya kung magbigay ng pera. Kaya naman, sigurado ako na wala ding makakaalam sa sikreto naming ito. Kasi kung meron mang maiiskandalo, walang iba yun kundi siya dahil siya ang may asawa. At kilala pa ang mga pamilya nila. Kaya naman, pinabayaan ko na lang siya na gamitin ang katawan ko. Kapalit noon ay ang paggamit ko rin sa kanya. Noong naramdaman ni Sir Noel na pumapayag na ako sa ginagawa namin ay kung ano-ano ng mga posisyon ang pinapatry niya sa akin. May mga pagkakataon pa, Mama Mia, na pinapanood niya ako ng mga malalaswang palabas. Pag-aralan ko raw para sa susunod naming tagpo. At totoo nga ang kanyang sinabi. 1 linggo kaming parang naging mag-asawa sa bahay. Kapag nakatalikod ang mga bata o kapag nasa paaralan sa daycare, ay kami lang dalawa ang naiiwan at kung saan saang sulok ng bahay kami nagniniig dalawa. Sa kwarto nilang mag-asawa, sa kwarto ko, sa kusina, sa may laundry area, pati na rin sa loob ng sasakyan. Kung saan-saan pa, Mama Mia. Alam kong mali, alam kong hindi tama. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi ko naman aagawin si Sir Noel kay Ma'am. Isa pa, parang totoo naman ang sinabi ni Sir Noel tungkol sa pagkakaroon ng ibang lalaki ng kanyang asawa. Kaya hindi ko rin naman talaga siguro kasalanan yun, 'di ba? Dahil nauna namang magloko ang asawa niya. Mama Mia, mas lalo pang tumibay ang paniniwala kung tama lang ang desisyon ko na pumayag sa mga ganong gawain namin ni Sir Noel nung bigla kong nabalitaan na meron na palang nabuntis na ibang babae ang pinakamamahal kong lalaking si Edward. Nabalitaan ko na lang mula sa kapatid ko na umuwi si Edward sa probinsya namin para magpaalam daw sa kanyang mga magulang na magpapakasal na dahil may nabuntis siya. Umiyak ako noon, Mama Mia, pero hindi rin naman nagtagal. Naisip ko naman na wala naman talaga siguro na kaming relasyon ni Edward dahil sa tagal ng panahon na hindi na kami nagkikita. Kaya inisip ko na at least ngayon wala nang guilt sa dibdib ko. Pwedeng-pwede na ang ginagawa naming dalawa ni Sir Noel. Pero akala ko lang pala yun, Mama Mia. Akala ko lang pala na pwedeng-pwede na. Lumipas ang halos 8 buwan mula nung nagkaroon kami ng opisyal na ugnayan ni Sir Noel. Nung makaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Nung makaramdam ako na para bang nahihilo ako at para bang may marami na akong gustong kainin. Doon na ako kinabahan, Mama Mia. May inisip na akong hindi tama. May hindi tama na akong nararamdaman sa katawan ko. Alam ko na kung ano yun eh. Kaya lang gusto ko pa ring makumpirma. Pagka-uwi ko galing sa paaralan ay dumiretso ako ng pharmacy at bumili ng mga pregnancy test kit. Mama Mia, nung dumating ako sa bahay ay kinakabahan ako habang nagluluto. Kabang-kaba ako. Nung makarating si Sir Noel dahil nauna siyang makarating kaysa sa kanyang asawa ay niyakap niya ako at pinaghahalikan. "O, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo?" tanong niya. Kinakabahan kasi ako eh. Kinakabahan? Wala pa naman dito asawa ko ah. Bakit ka kakabahan? Pinaliwanag ko sa kanya ang mga nararamdaman ko sa mga huling araw. Nakakita din ako ng pagkabahala sa kanyang muka. Hindi yan, nag-iingat naman tayo eh, sabi niya. Pero, hindi talaga ako mapakali eh. Gagamitin ko bukas na bukas yung mga pregnancy test kit. Ang sabi kasi dun sa nabasa ko, kailangan daw sa umaga yung unang ihi ang gamitin mo. Hindi yan, maniwala ka, hindi yan. Pero kinabukasan, Mama Mia, ay napaiyak na lang ako sa loob ng banyo habang tinitignan ko ang 2 pregnancy test kit na hawak ko. Pareho po yung may 2 pink na linya. Ibig sabihin, buntis ako. Tinext ko si Noel, Mama Mia. Pinaalam ko sa kanya ang totoo. Pero ewan ko ba, pagkalabas ko ng banyo, kung nabasa na niya yung text,
dahil hindi na po siya nag-almusal at umalis na lang bigla. Nagulat nga ang amo kong babae dahil kadalasan ay nahuhuli pa itong lumabas ng bahay. Ano bang nangyari doon? Bakit bigla-bigla na lang yung napaaga 10:00 pa naman ang pasok nun sa trabaho? Ako naman ay nagsawalang kibo na lamang. Siguro tulad ko ay kinabahan din siya sa mga nalaman niya. Noong kinagabihan ay inantay ko siyang umuwi kasi hindi pa siya nakakauwi habang tulog na ang asawa niya at ang kanyang mga anak. Nung makauwi siya ay medyo lasing siya. O pumasok ka na dun sa bahay. Ako na maglalak ng gate, sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Nikki. Pero buntis ako. Buntis ka at ipapalaglag natin yung bata. Ano? Kasalanan yan. Bakit? Hindi ba bunga din ang kasalanan yung batang yan? Kasal ako kaya kasalanan to. Doon ako napaiyak na talaga, Mama Mia. Kasalanan pala ang ginagawa namin. Ngayon lang naging kasalanan dahil nagbunga na. Ngayon lang niya sinabing kasalanan kasi may bata na sa aking sinapupunan. Pero nung mga panahon na wala pa, lagi niyang sinasabi na ayos lang ang ginagawa namin. Pero ngayon nag-iba na ang ihip ng hangin. Nag-iba na ang kanyang mga sinasabi. Hindi niya ako pinapansin. Mag-iisang buwan na noon, kaya naman, Mama Mia, nung kinagabihan na hindi umuwi ang amo kong babae, inantay ko talaga si Noel. Dahil gusto ko siyang kausapin kung ano na ang balak niya sa amin ng kanyang anak. Sabi ko naman sa'yo, ipapalaglag mo yan. Kung hindi, baka mapahamak tayo pareho. Ayaw mo ba akong panagutan? Pues sasabihin ko sa asawa mo ito. Anong sasabihin mo? Na may nangyayari sa ating dalawa? Sige, sabihin mo. Mae-eskandalo ang pamilya nyo. Pananakot ko pa sa kanya. Hindi ako natatakot. Mas ka nga dyan. Matutulog na ako. Kinabukasan, Mama Mia, ay gulat na gulat ako dahil malalakas na katok sa pinto ko ang gumising sa akin. Pagkatapos ay malalakas na sigaw din ng amo kong babae mula sa labas. Napakalandi mong babae ka, sabi niya. Noong binuksan ko, ang pintuan ay agad niya akong sinabunutan at pinapalayas. Bakit po? Inakit mo raw ang asawa ko at ngayon gustong-gusto mong panagutan niya yung batang dinadala mo? Hindi ko naman po siya inakit. Siya po ang umakit sa akin. Sabi ko pa. Pero kahit anong paliwanag ko ay hindi niya ako pinakinggan. Ewan ko kung talagang pinoprotektahan niya lang ang kanilang reputasyon o talagang naniniwala siya sa sinungaling niyang asawa. Pinalayas niya ako, Mama Mia. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng malaking halaga. 100,000. Umalis daw ako sa Maynila. Umuwi daw ako sa probinsya namin at dun na ako hanggang sa pagtanda ko at hanggang sa pagkamatay ko. Wag na wag ko raw guguluhin ang buhay nila. Wag na wag ko raw guguluhin ang pamilya nila. Napaiyak ako, Mama Mia, dahil hindi man lang ako pinagtanggol ni Noel. Bagkus ay ginagatungan pa niya ang galit ng asawa niya. Wala akong nagawa kundi ang umalis. Ayoko man na bitbitin ang perang kanyang binigay pero kailangan na kailangan ko yon. May naipon ako pero konti lang naman yon. Kailangan ko pa ng pera sa aking panganganak. Pag-uwi ko sa probinsya namin ay nadismaya talaga ang mga magulang ko. Hindi ko sinabi sa kanila na amo ko ang nakabuntis sa akin. Sinabi ko lang ay boyfriend ko, Mama Mia. Nung makauwi ako mula sa Maynila dun sa aming probinsya, ay nagpatayo na lang ako ng tindahan. Pagkatapos ay kumuha din ako ng pwesto sa palengke at nagtitinda na lang kami ng gulay at karne. At hanggang ngayon, Mama Mia, na magtatatlong taon na ang anak ko, ay ganun pa rin ang negosyo namin. Sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na ganun kahirap ang buhay namin. Nakakapag-aral na rin ang mga kapatid ko dahil sa kita ng negosyo.
Nakapagtayo na rin kami ng munting talyer na pinapangalagaan ng tatay ko. Oh, Mama Mia, hindi na kami masyadong mahirap dahil dun sa perang ibinigay sa akin ng mga amo ko. Pero ang hindi ko alam ay kung napatawad na ba nila ako sa nagawa ko, kung napatawad na rin ba ako ng Diyos sa ginawa kong pagkabit sa amo kong lalaki. Sa ngayon, Mama Mia, ay may mga nanliligaw naman sa akin dun sa aming probinsya. Yung iba ay katulad ko rin na mga mahihirap, may iba naman na may mga pwesto din. Pero isa po ang hinahanap ko ngayon sa lalaki, yung lalaking matatanggap talaga ang anak ko. Babae kasi ang anak ko, Mama Mia. At kapag nakakakita ako ng mga pelikula at ng mga palabas sa TV na inaabuso ng amain ang kanilang anak-anakang babae, ay natatakot ako para sa anak ko. Lalo na at meron din akong mga naririnig ditong mga kwento sa iyong programa, Mama Mia, na ginagawa yun ng iba. Nakakatakot. Oo, gusto ko pang magmahal. Oo, gusto ko pang ikasal. Oo, gusto ko pang bumuo ng masayang pamilya. Pero kung ang magiging kapalit nun ay ang kaligtasan ng anak ko, ay baka hindi ko na lang gawin. Kung meron mang taong ibibigay sa akin, sana yung tao talagang inilaan ng Diyos para sa akin, yung taong aalagaan hindi lamang ako, kundi maging tong anak ko at ang buo kong pamilya. Mama Mia, kukuhanin ko na rin ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa amo kong babae. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po kung pinatulan ko po ang asawa nyo. At gusto ko rin pong may mensaheng iparating sa ama ng anak ko. Maayos na kami ng anak mo. Sana ikaw din inayos mo na rin ang pamilya mo at ang sarili mo. Sana ikaw din maging responsable na. Sana ikaw din hindi na pera ang pinapalakad para makuha ang iyong gusto. Sana ikaw din maging mabuting tao na. Maraming salamat, Mama Mia, sa lahat ng iyong pasensya sa pag-i-edit nitong sulat ko dahil alam kong masyado itong magulo. Salamat din pala sa iyong programa dahil ang mga katulad ko na may gustong ibahaging kwento ng kanilang buhay ay nakakapagbahagi kahit papaano. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Nikki. Maraming salamat, Nikki, sa pagbibigay mo ng pahintulot na i-ere natin itong iyong kwento ng buhay. Maraming salamat sa iyong tiwala. At ako din naman ay natutuwa dahil unti-unti ay nagiging maayos ang buhay mo. Kasabay mo ako sa pagdadasal na sana may dumating ng tamang lalaki para sa iyo. Yung lalaking aalagaan ka at tatanggapin rin ang anak mo bilang kaniya. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa kwento ni Nikki, kung naibigan nyo ang kwentong ito, please i-share nyo naman tong video na to at please paki-like na rin. Paki-subscribe na rin itong ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Paki-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video at kwento na i-upload. At syempre kung may sarili ka ring kwento, hinihikayat kitang mag-share niyan. Huwag ka nang mahiya, mag-email ka lamang. mamamiacdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia na lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Magandang araw po sa inyong lahat.